Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay pamilyar sa kultura ng mga Amerikano, alam mo na ang Petsang July 4 ang isa sa mga mahalagang okasyon dahil yan ang araw kung kailan nila ipinagdiriwang ang kanilang kalayaan mula sa mga Briton. Kaya kung ikaw ay nasa Amerika sa buwan ng Hulyo, maaaring makakita ka ng iba't ibang events para alalahanin ang kanilang kalayaan. Depende sa lugar, makikita mo na meron silang sari-sari mga pamaraan para mag-celebrate. Ang iba ay kontento na sa paglalagay ng American flag sa harapan ng kanilang bahay. May iba naman na nagsasama-sama bilang isang pamilya. Habang ang iba ay dumadayo pa sa ibang lugar. Ang selebrasyon sa state ng New York ay pareho lamang sa ibang state na nag-aalok ng fireworks shows para ipakita kung gaano sila kasaya na alalahanin ang kanilang kalayaan. At ang selebrasyon noong 2019 ay walang pagkakaiba sa mga nakaraang 4th of July. Pero habang nagliliwanag ang kalangitan dahil sa napakaraming fireworks, ang mga otoridad naman ay rumisponde sa tawag ng isang residente. Ang mga ito ay kagad nagtungo sa Airway Inn na malapit sa LaGuardia Airport na makikita sa Queens, New York. Ang taong tumawag ay hinarap ang mga police officers at dinala niya ang NYPD sa isang kwarto kung saan nakita ng mga ito ang isang lalaki na walang malay. Ito ay naisugod pa sa ospital ngunit wala nang nagawa ang mga doktor dahil ito ay idineklarang dead on arrival. Ang mga otoridad ay kaagad nag-imbestiga at ang CCTV ang kanilang naging best friend na nagbigay sa kanila ng clue sa taong maaaring may kinalaman sa nangyari. Ayon sa report, 2 oras bago nila matanggap ang tawag mula sa hotel employee ay may nakita silang babae na lumabas mula sa kwarto. Pero ang problema, ang pangalan nito ay hindi nakalagay sa record ng hotel. At dahil sa kahinahinalang pagkamatay ng biktima, ang labi nito ay ipinadala nila sa medical examiner. Ayon sa eksperto, ang kanilang hinala ay tutunga dahil ito ay hindi namatay sa natural cause. Sa halip, sinabi ng medical examiner na ito ay namatay dahil sa dami ng droga sa kanyang sistema, tulad ng shabu, cocaine at ang pinakadelikado sa lahat ay fentanyl. Kung ikaw ay hindi pamilyar sa mga nabanggit kong yan, karaniwan sa mga droga na yan ay ginagamit para makatulong sa mga taong may iniindang sakit o sa simpleng salita ay mga pain medications. Ngunit nang matuklasan ang kakaiba nitong epekto sa isip o utak kahit wala silang sakit, ang mga masasamang loob ay ginamit ito sa hindi magandang paraan. Ngunit ang hindi nila alam, sa konting pagtikim sa ipinagbabawal na gamot ay unti-unti rin nilang sinisira hindi lamang ang kanilang katawan, pero pati na rin ang kanilang kinabukasan. Ang mga otoridad sa Amerika ay ginagawa ang lahat para mapigilan ang pagkalat ng ipinagbabawal na droga. At ang nangyari sa loob ng Airway Inn ay inakala nila na isang kaso na naman ng drug overdose, na tila naging normal na lamang na nangyayari sa New York. Ngunit noong July 11, 2019, sila ay nakatanggap na naman ng tawag mula sa isang hotel employee na nagtatrabaho sa Crown Motel na makikita sa Woodside, Queens na may layong 4 na kilometro mula sa Airway Inn. Ang NYPD ay agad nagpadala ng ilang mga police officers at nang ang mga ito ay makarating sa isa sa mga kwarto ng hotel, ay nakakita na naman sila ng lalaki na wala ng buhay. At katulad ng unang lalaki na nakita nila sa Airway Inn, ito ay nasawi dahil sa dami ng fentanyl sa kanyang sistema. Kaya ang medical examiner ay idineklarang drug overdose ang pangunahing ikinamatay nito. Ang lalaki ay kinilalang si John Alexander Silvero na 28 taong gulang. Ang kanyang mga kapamilya ay sinabi na ang huling beses nila itong nakausap ay noong July 10, kung saan sinabi nito na siya ay nakatakdang makipagkita sa kanyang girlfriend. Ngunit nang ipakita ng NYPD ang CCTV sa pamilya nito, ay napagtanto nila na hindi lamang ito nagsinungaling sa kanila sa kanyang pupuntahan. Pero mas lalong nasaktan ang girlfriend ni Silvero dahil natuklasan niyang pinagtaksilan pala siya nito. Sa CCTV footage na hindi inirelease sa publiko ay nakita nila na si Silvero ay hindi pala nakipagkita sa kanyang nobya o kahit sa kanyang mga kaibigan noong July 10. Sa halip,
Ito ay makikita sa security camera na pumasok ng kwarto ng hotel kasama ang isang babae. Sa teorya ng mga otoridad, sino man ang babaeng yun, ay kasama ito ni Silvero na humithit ng droga na naging sanhi ng kanyang kamatayan. At dahil sa dami ng mga namamatay sa drug overdose sa Queens, ang mga otoridad ay isinama ang kaso ng dalawang lalaki sa statistics ng 1,500 na kaso ng fentanyl overdose sa kanilang lugar noong taong yun. Ang numerong yan ay madadagdagan pa dahil noong August 17, 2019, isang tao ang dumulog sa NYPD station para i-report na nawawala ang taong ito na kinilalang si Andrea Zamperoni. Base sa ulat, ang 33 taong gulang na si Zamperoni ay born and raised sa Italy. Siya ay mula sa pamilya na puro chef, kaya sa murang edad alam na agad ni Zamperoni kung ano ang gusto niya kapag siya ay lumaki. Nang siya ay makatapos ng pag-aaral bilang chef, si Zamperoni ay nagsimula sa pinakamababang posisyon hanggang ang kanyang galing at dedikasyon ay napansin na kalaunang naging dahilan kung bakit siya ay naging head chef ng Cipriani Dolci noong 2008. Ang mismong may-ari ng restaurant ay pinagkatiwalaan sa Zamperoni. Kaya pagkalipas ng ilang taon, mula Italy ay lumipat siya sa London para maging head chef ng restaurant doon. Habang siya ay abala sa pagiging chef, si Cipriano naman ay nagtayo ng branch nito na makikita sa Manhattan noong 2002 sa Grand Central Station. Dahil sa tagumpay ng London branch na kanyang pinagtatrabahuhan, si Zamperoni ay tinanggap ang alok na trabaho ng kanyang boss sa restaurant na makikita sa New York. Kaya noong April 2009, dala ang ilan niyang bagahe, si Zamperoni ay tinawag na tahanan ang syudad na kilala sa tawag na City That Never Sleeps. Ang kanyang mga katrabaho ay inilarawan na ang head chef ay responsable, mabait at napakasipag. Habang siya ay madalas na makita sa restaurant, ang Italiano ay hindi naman pinapalampas ang pagkakataon na malibot ang iba't ibang mga lugar sa Estados Unidos. Ibinahagi din ng kanyang mga katrabaho na ito ay laging maagang dumarating sa trabaho. Kaya noong hindi ito nagpakita sa kanyang shift, ang general manager ng Cipriano Dolci na si Fernando Dall'Orzo ay inalertohan na ang mga otoridad na ito ay nawawala dahil wala sa ugali nito na hindi magsasabi kung siya ay hindi makakapasok. Ang NYPD ay ilang beses nang tinangkang kontakin ng head chef pero nang hindi ito sumasagot ay kaagad silang nagbukas ng missing persons report. Ang mga detectives na humawak ng kaso ay kinontak ang mga posibleng tao na maaaring nakakaalam ng kinaroroonan nito, tulad ng kanyang mga katrabaho kahit ang bago nito mga kaibigan. Pero kahit sino sa kanila ay walang nakakaalam kung nasaan ang chef. Ang tanging tao na nakapagbigay sa kanila ng clue ay ang sariling roommate nito na nagsabi na ang huling beses niya itong nakita ay noong umaga ng August 17 bago siya pumasok sa trabaho. Kaya upang masigurado na wala silang mamimiss sa investigasyon, ang mga otoridad ay sinilip ang CCTV sa lugar at doon sila nakakuha ng break dahil nahagip ng security camera ang pag-alis ng chef sa kanyang bahay na tinutuluyan. Maswerte ang mga otoridad dahil ang lahat ng lugar na pinuntahan nito ay merong CCTV. Nang dumilim na noong gabi ng August 17, si Zamperoni ay nahagip muli sa camera at sa pagkakataon na yun ay hindi na siya nag-iisa. Kasama ang isang babae, ang chef ay pumasok sa Camway Lodge na makikita sa Queens. Ang lugar na yan ay sikat sa mga turista na nagtitipid kapag sila ay nagbabakasyon sa New York. 2 araw pagkatapos may ulat na nawawala ang chef, ang mga otoridad ay nagtungo sa Camway Lodge. Sa record ay nakalagay na ito ay dapat naka-check-in sa room 15. Ngunit sa halip na si Zamperoni ang kanilang makita sa kwarto, isang babae ang nagbukas ng pintuan. Pero pagkakita nito sa mga otoridad ay kaagad nitong isinara ang pinto. Pero wala siyang nagawa kundi buksan muli ang pinto dahil kung hindi ay sisirain ng mga detectives ang pintuan. Ngunit nang harapin muli sila ng babae ay kaagad nilang napansin ang napakabahong amoy na nagmumula sa loob ng kwarto. Nang sila ay makapasok ay lalong lumakas ang mabahong amoy at napansin nila na ang babae ay gusto pang itago ang amoy gamit ang scented candles. Bago pa man nila makita kung saan at ano ang pinanggagalingan ng amoy, ang babae ay kaagad sinabi na hindi siya ang gumawa noon kundi ang kanyang bugaw.
Ang babae ay inilabas ng NYPD sa kwarto at wala pang 2 minuto na naghahalughog ang mga otoridad ay nakita nila ang basurahan ay nakakapagtakang merong bedsheet. Nang mabuklat nila ang tela ay kaagad silang napatawag sa forensic team dahil nakita nila ang paa ng isang tao. Bukod dyan ay nakakita din sila ng mga cellphone, glass pipe na ginagamit para humithit ng droga. Walang laman na suitcase, lagari at American Express credit card na pagmamay-ari ng nawawalang si Zamperoni. Habang hinihintay na makarating ang forensic team na hahawak at mag-aasikaso sa bangkay, ang babae naman ay dinala sa presinto. Ito ay kinilalang si Angela Barini na 41 taong gulang. Sa resulta ng autopsy report sa bangkay ni Zamperoni, ibinahagi ng medical examiner na nakakita siya ng alcohol, cocaine at GHB o mas kilala sa tawag na party drug. Ang ipinagbabawal na droga na yan ay kilala dahil karaniwan niyang ginagamit ng mga masasamang loob sa mga taong magugustuhan nila sa party. Sa maliit na dosage lamang, ang taong gagamit ito ay kaagad mawawala ng malay. At sa tindi ng epekto ng droga sa kanilang sistema, kadalasan sa kanila ay hindi maaalala ang nangyari. Nang makuha ng mga detectives ang security footage sa loob ng lodge, doon nila nakita na si Zamperoni at Barini ay magkasamang pumasok sa hostel ng 4:38 ng madaling araw noong August 17. Kinabukasan, bandang 1:30 ng hapon, si Barini ay mag-isang lumabas pero bumalik din ito. Sinabi ng mga otoridad na simula August 18 hanggang August 21, ito ay labas-pasok sa kwarto at lagi nitong dala ang trash can. Bukod sa kanya ay nahagip din sa CCTV na labas-pasok ang ibang mga tao sa kwarto pero ni minsan ay hindi nakitang lumabas ng kwarto ang chef. Ngunit kahit hawak na ng mga otoridad ang mga security footages na yan, tumanggi pa rin si Barini na may kinalaman siya sa nangyari. Ayon sa kanyang salaysay, bagamat siya ay babaeng mababa ang lipad o sa madaling salita isang prosti at escort, ay hindi naman siya mamamatay tao. Sinabi nito na kaya sila magkasama ng chef ay dahil sa customer niya ito. Kapalit ng pera ay sumang-ayon siya na makipagtalik kay Zamperoni. Tungkol naman sa mga paraphernalia na nakita sa kwarto ay ibinahagi ni Barini na minsan ay kung gusto ng kanyang mga customer na gumamit ng pinagbabawal na gamot, ay kinokontak niya ang taong nagbubugaw sa kanya. At ang taong yun ang nagsusupply sa kanya ng mga droga. Inamin din ni Barini na siya ay addict at ang supplier niya ay hindi lamang kanyang supplier at bugaw, pero ito rin ay kanyang nobyo. Sinabi niya na pagkatapos nilang magtalik ng chef, ay humithit sila ng droga pero nang siya ay magising, nagulat na lamang siya na ito ay hindi na humihinga. Kagad niyang tinawagan ang kanyang nobyo pero kahit anong pilit niya, ay di umunong pinagbawalan siya nitong tumawag sa 911. Idinagdag din niya na kahit siya ay pinagbawalang tumawag, napag-usapan din nila ng kanyang nobyo na i-chop-chop ang labi ng chef. Nang kumalat sa balita ang nangyari kay Zamperoni, ang mga tao na nakatira malapit sa Camway Lodge ay ibinahagi na ang kanilang lugar ay kilala na puntahan ng mga adik at talamak din doon ang prostitusyon. Gamit ang mga security footages, ang mga otoridad ay positibong kinilala na hindi lamang ang chef ang biktima ni Barini. Ayon sa mga ito, ang 41 taong gulang ay itinuturing din nilang suspect sa pagkamatay ng lalaki na namatay sa overdose na nakita sa Airway Inn noong July 4. Ito rin ang salarin at suspect sa pagkamatay ni Silvero sa Crown Motel na nakita noong July 11. Siya rin ang pinagbibintangan ng mga investigador na suspect sa pagkamatay ng 60 taong gulang na lalaki noong August 4. Katulad ng pagkamatay ng mga naunang mga lalaki, base sa security camera ay kasama rin ito si Barini bago siya makitang wala ng buhay dahil sa drug overdose. Noong August 22, sa kauna-unahang pagkakataon, si Barini ay humarap sa judge at siya ay nag-plead ng not guilty sa patong-patong na mga kaso sa kanya. Habang naghihintay ng paglilitis kahit hindi na nakikipagtulungan sa kanila si Barini, ang mga investigador ay hindi tumigil para makakuha ng lead sa pagkatao ng nobyo at bugaw nito. At noong February 8, 2021, mahigit 1 taon at kalahati, sila ay nakakuha rin ng break. Ang lalaking ito na kinilalang si Leslie Lascano na kilala din sa mga tawag na Ken Win at Kenny Win ay inaresto ng mga otoridad.
Ayon sa ulat, ang mga detectives ay nagawang ma-access ang social media account ni Barini na naging dahilan kung bakit nila natuklasan ang relasyon ng dalawa. Base sa immigration records, si Lezcano ay born and raised sa Pilipinas. At katulad ng ibang mga Filipino, siya ay nagsika para makarating sa Amerika dahil para sa kanya, yun ang mag-aahon sa kanyang pamilya sa kahirapan. Si Lezcano ay naiulat na merong naiwang asawa at mga anak sa Pilipinas. Ngunit sa hindi naiulat na dahilan, sa halip na magtrabaho ay pinasok nito ang mundo ng droga na makakapagbigay sa kanya ng maraming pera sa iligal na paraan. Hindi lamang siya nagkaroon ng iba't ibang mga nobya, pero gumamit na rin siya ng sari-saring mga pinagbabawal na gamot. Ang kanyang mga bisyo ang naglubog sa kanya kaya upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan, pinasok na rin niya ang pagtutulak ng droga kasabay ng pagbubugaw niya sa kanyang nobya na si Barini. Dahil sa lulong na ito sa droga ay pinabayaan na rin ni Lezcano ang kanyang immigration status na naging rason kung bakit ginagawa niya ang lahat para hindi mahuli ng mga otoridad dahil siya ay TNT na o yung tago ng tago. Ang mga detectives ay kaagad natuntun ang kinaroroonan ni Lezcano at sa presinto ay hindi rin sila nahirapan na kausapin ng Filipino dahil kaagad nitong ikinanta ang kanyang partisipasyon. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inamin ni Lezcano na siya ang nagbook ng kwarto sa hostel na pinuntahan ni Barini at ng chef. Siya ay nagtago sa banyo habang ine-entertain ang kanyang nobya sa Zamperoni. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ay di umunoy tinawag ni Barini at pagkalabas niya ng banyo ay nakita niya ang chef na natutulog sa sahig. Inamin niya na maaaring nilagyan ni Barini ng droga ang inumin ng chef dahil yun ang karaniwang ginagawa nito sa kanyang mga customers. Pag ang mga ito ay wala ng malay, sa kanila pinagnanakawan ang mga biktima. Nang magsimula ang paglilitis noong April 2022, ang prosekusyon ay pinakita ang usapan ni Lezcano at Barini sa kanyang social media account. Noong August 16, 2019, bagamat napakaraming mali sa pagtatype ng escort, sinabi ni Barini na meron siyang trabaho para kay Lezcano at handa siyang magbayad. Ang desperadong magkapera na Pinoy ay tinanggap naman ang oportunidad dahil ang kailangan niya lamang gawin ay mag-book ng kwarto sa Kemway Lodge. Napag-usapan din nila na dadalhin ni Barini ang kanyang customer doon pero kalaunan ay sinabi sa kanya nito na kailangan niyang mag-intay sa banyo habang ine-entertain niya ang chef. Noong August 18, katulad ng plano, si Lezcano ay matyagang naghintay sa banyo habang ang kanyang nobya ay nilalandi ang chef. Sa korte ay nasaksihan ng jury kung paano nagturuan ang dating magkasintahan. Si Lezcano ay sinabi na pagkalipas ng 15 minuto pagkapasok ng dalawa sa kwarto ay tumahimik ang kapaligiran. Inakusahan niya na nilagyan ni Barini ng nakamatay na dosage ng droga ang inumin ng chef na naging dahilan ng kamatayan nito. Nang humarap naman sa korte si Barini ay sinisi nito si Lezcano at pinagdiinan niya na ito talaga ang mastermind. Ngunit ang prosekusyon na determinadong maipakulong ang dalawa ay ipinakita ang CCTV footage na magdidiin sa mga ito. Hindi inirelease ang kopya ng mga videos sa publiko pero ayon sa ulat, pagkatapos mawala ng malay ni Zamperoni, ang prostitute ay kaagad kinuha ang credit card at ibinigay sa kanyang Filipinong nobyo. Gamit ang nakaw na credit card, si Lezcano ay makikitang pumunta sa malapit na pharmacy kung saan bumili siya ng gift card at mga toiletries tulad ng shampoo at body wash na request ni Barini. Dumiretso din siya sa deli para naman bumili ng cheese, cold cuts at sigarilyo na kahilingan din ng kanyang nobya. Ang kanyang pagbili ng iba't ibang mga gamit ay nakuha sa security camera. Idinagdag ng prosekusyon na nang masigurado ng kumpleto na ang mga gamit, nag-text muli si Barini na magdala siya ng kumot at bedsheets. Ang puting plastic bag na pinaglagyan niya ng binili niyang mga gamit ay nakita din ng mga otoridad sa kwarto at ang kanilang usapan sa social media ay nagawa ring ma-retrieve ng computer forensics kahit ito ay burado na. Nang sumapit ang 1:30 ng hapon noong August 19, si Barini ay makikitang lumabas. Kinuha nito ang malaking basurahan na kinaladkad nito papasok sa loob ng kwarto. Kinabukasan, gamit ang kanyang social media, si Barini ay ilang beses na nag-chat sa iba't ibang mga tao sa social media para manghiram ng hand track.
Ngunit ang kanyang mga plano sa bangkay ng chef ay hindi na niya naisakatuparan pa dahil ang mga otoridad ay natuntun ang kinaroroonan nito. Sa closing argument ay sinabi ng prosecutor na si Barini talaga ang mastermind ng lahat. Ito ang naghahanap ng kanyang mga customers. Ang mga lalaki nagbabayad ng pera sa kanya kapalit ng short time ay walang kamalay-malay na ang magiging kapalit pala noon ay ang kanilang mga buhay. Sa sentencing hearing na naganap noong April 26, 2022, ang dating magkasintahan ay hinatulang guilty sa patong-patong na mga kaso. Si Barini ay pinarusahang makulong sa loob ng 30 taon, habang si Lezcano naman ay makukulong ng 2.5 taon. Pagkatapos niyang makumpleto ang sentensya, si Lezcano ay siguradong ipapadeport din pabalik ng Pilipinas. Ang mga kapamilya, kaibigan at dating mga katrabaho ni Zamperoni ay sama-samang nagtungo sa Italy para magbigay respeto sa chef. Doon ay sama-sama nilang inalala ang kabaitan nito bago ihatid ang labi ni Zamperoni sa huli nitong himlayan. Nang matapos ang paglilitis, si Barini ay ipinadala sa Metropolitan Detention Center. Pero wala pa siyang 1 buwan na nananatili sa kulungan ay nagpadala na ito ng apela sa judge. Sa dokumento ay nag-request siya na ilipat sa Low Security Federal Women's Prison sa Minnesota na kilala na merong programa na magbibigay sa mga preso ng pagkakataon na mag-train ng mga aso. Para kay Barini, kung siya ay magkakaroon ng access sa programang yun, ay makakatulong ang mga aso upang siya ay maging maunawain, magkaroon ng confidence at mahabang pasensya. Ngunit walang lumabas na ulat kung ang request niya ay inaprobahan ng judge. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.